No, so, okay, magandang araw muli mga grade 9. So, ituloy na natin yung pag-sketch natin ng graph, ano? So, tayo ay nandito na sa number 2. Y is equal to x squared plus 4x plus 5. Okay. So, sagutan natin. Kuhain muna natin. So, na itong scratch na sir. Tanggalin natin yan. Okay. So, again, pagkuha ng pag-graph natin, kuhain muna natin yung ating vertex, ano? So, ang vertex natin ay yung value ng h at saka ng k. Okay. So, yung h, kukuhain mo yung h. Kuhain din muna natin yung values ng a, b, c para hindi na kayo malito. So, a is equal to 1. B is equal to positive 4. So, na yun. Ito yung 1, imaginary. And c, yung constant natin, which is 5. Ano? A. And then, formula na tayo ng h. H is equal to negative b over 2a. Okay? So, h is equal to negative. Ano yung value ng b natin? So, value ng b natin ay 4. Tama ba? Nalabo na naman ang camera, sir. Over 2 times a. Ang value ng a natin, so yun, 1. Then h is equal to negative 4 over 2 times 1 is 2. So, h is equal to negative 4 divided by 2 is negative 2. Okay, may h na tayo. Next, k. K is equal to 4 times a times c minus b squared all over 4 times a. So, substitute natin. K is equal to 4 times a. A natin ay 1 times c. C natin is positive 5 minus b. Squared daw natin. So, b natin ay 4 squared all over 4 times a. So, 1. Okay, na-substitute na natin. So, i-operate na natin yung operation niya. 4 times 1 is 4 times 5 is 20. Minus 4 squared is 16. So, yung iba, maski grade 9 na, 4 squared, ang sagot ay 8. So, hindi yan 4 times 2. Ibig sabihin nun, 2 beses, 4 times 4. So, 16. And then, 4 times 1 is 4. So, k is equal to 20 minus 16 is 4. And then, divide down natin ng 4. So, k is equal to 4 divided by 4 is 1. Okay. Ibig sabihin, so, lagyan natin sa baba. Yung hk natin, so, vertex, mauna yung h, negative 2, followed by yung k. So, 1. Okay, may vertex na tayo. Okay, next. Yung ating range and domain. Okay, so yung range and domain natin, yung x and y, domain. So, yung x. And then yung range. So, yung y. Okay. And then, anong nga sabi ni sir? Ang vertex ay nasa gitna. Ilan ang gagawin natin? 5 pares, So, 5 pares. Okay, 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, so hindi na ito kasama. Okay. So, again, ang vertex ay nasa gitna. So, yun ay x, yung nauna. So, nandito yan. Nasa gitna, 1, 2, 3. Okay. Negative 2. And then, ang range ay 1. So, kasi siya ay vertex, ito yung nasa gitna. Okay. Lagyan natin dito, B. Okay, vertex. Next. So, syempre, kuhain na natin ang domain. Pag tayo ay pakanan, lalaki yung number, And then, pag pakaliwa, liliit yung number. So, pakanan, ang kasunod nito? Negative 1. And then, kasunod nito ay 0. Kasi siya ay negative, so, nalaki,
Okay. Next, dito ay negative 3 and then negative 4. So, para hindi kayo malito, para lang siya nasa x-axis. Ano? Okay. Okay, so na yun na. Solve na natin. So, if x, so sulat muna natin yung equation natin. Y is equal to x squared plus 4x plus 5. Yan. Lagyan natin dito ng harang kaya para hindi tayo malito. Ano? If x is equal to negative 4, okay. So, y is equal to, palitan natin yung values ng x, ang negative 4, quantity squared, so yun, plus 4 times x, so negative 4 times negative 4, ano, yun yung x, plus, yun yung constant, 5, okay, so y is equal to negative 4 squared is 16, and then positive times negative 4, positive 4 times negative 4 is negative 16, then plus 5, y is equal to, so makikita nyo rito, 16 minus 16, so 0, so wala na ito, natira ay 5, okay, so y is 5 if x is negative 4, so ilagay na natin dito, positive 5, okay, next, if x is equal to negative 3, lagyan din natin dito ng harang. So, y is equal to negative 3, quantity squared. So, 3 yun, negative 3. Plus 4 times negative 3 plus 5. Ano? Sinubstitute lang natin. Pinalitan yung values ng x ng negative 3. Y is equal to negative 3 squared is positive 9. And then, positive 4 times negative 3 is negative 12. And then, plus 5. Okay? So, y is equal to, pagsamahin natin yung parehas positive. So, 9 and 5 is, how many? 14. Ano? 9 plus 5 is 14 minus 12. So, y is equal to, 14 minus 12 is 2. Okay, nakuha na natin 2. So, 2 is the value of y if x is equal to negative 3. So, ilagay natin dito yung 2. Okay. So, nung unang graph, isinolve talaga natin lahat yan, ano? So, matatandaan nyo yung unang graph natin, yung first part. So, dito, kahit bigyan ko na kayo ng idea, kahit hindi nyo na isolve itong dalawa, bakit? Kasi yan ay parehas lang naman ito dito, di ba? So, itinuro ko sa inyo to. So, ibig sabihin, kung isosolve natin itong negative 1, yan ay magiging 2 lamang. Tapos ito, 0. Ang madali yung 0. So, tingnan natin. Takpan lang natin kasi if x is 0, so tingnan ha. So, wala na ito, 0 na ito, 0 na rin. 0 times 4 is 0. So, ano natira? Ayun, 5. So, tama ba? Kahit hindi na natin isolve, ano? So, 5, tigabila, 2, and then yung gitna. Okay? So, ibig sabihin, kahit dalawa lang ang isolve ninyo, ano? Yung kabaak naman nun, kaya nga nandito yung axis of symmetry sa gitna ng vertex. Okay? So, para madali tayo. Okay. So, ito na ang ating mga values. So, kasunod na natin ay i-graph na natin yan. Kuha tayo ng graphing paper. So, saan ay maganda ang kalabasan ng ating graph ngayon. Okay, pwede na ito. Okay, again, tatandaan. Unahin natin yung vertical, yung range. So, sa range naman ay positive lahat tayo. Ibig sabihin, upper part lang ng y-axis. And then, sa x naman ay negative part. So, ibig sabihin, left side. Okay, so ibig sabihin tayo mostly ay nasa second quadrant. Okay? So, paano tayo? Mag-guhit tayo nito. Kuha tayo ng ating mahiwagang ruler.
Okay, ang nakuhang ruler ni sir ay card lang na naman. So, mga gamit ko ay nasa school. So, nasa bahay ako. Okay. So, iguhit na natin. So, pababa para kita nyo yung yan. Kita nyo pa dito, di ba? Okay. So, sa range ay positive lahat. And then, sa second quadrant, ang lalaki natin. So, 5 ang pinakamataas. Okay. Lagay natin dito, part na ito. Okay. Hindi kita. Okay. Ito yung ating y-axis. Okay. And then, positive 5 yung pinakamataas. So, ibig sabihin ay gawin natin itong 5. 4, 3, kukuha ba? 2, positive naman, di ba? Then 1. So, nilagyan ko siya ng laktaw. So, para medyo kayo, and then 0. So, ibig sabihin dito magmumula ang ating x-axis. Okay. So, ito ay x-axis. And then, ito yung 0, x. So, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Kailangan pa ba natin negative 5? So, hindi na. So, lagyan natin ng okay. Arrowhead. Ibig sabihin na yung mga linya ay patungo sa ganong direction. Okay. So, let us plot. Alin unahin natin? Vertex. Ang vertex natin ay negative 2, 1. Negative 2 ang domain. Negative 2 sa x. Kita? Negative 2. So, na ito yun. Negative 2, positive 1. Negative 2 and then positive 1 ang y. So, na ito. So, siya yung vertex natin. Okay. And then next. So, dito muna tayo. Pakanan. Negative 1 ang domain, positive 2 ang y. Negative 1 ang domain, positive 2 ang y. So, na yun. And then 0 ang domain. So, 0 ang x, positive 5 ang y. So, dito, yun, nandun. So, 0 ang x, di ba? And then, positive ang y. So, na ito. Bilang dulo. Next, negative 3. Negative 3. So, negative 3 na ito. And then, positive 2. Akit lang daw tayo ng dalawa. So, nandun. So, ibig sabihin, katapat lang ng isang point. Okay, next. Then, negative 4. Positive 5. Negative 4. Positive 5. Okay, madali bagay tayo ay naka-graphing paper. Kasi yan ay parabola. May katapat lamang siya. And then, iguhit natin siya ng lapis. Ibig sabihin, ang ating parabola ay opens upward. So, tinatanong doon ang ating parabola. Okay. It opens upward. Okay. So, parang sasala pa ata. Okay. So, yan ang ating parabola. Okay. So, yan natin parabola. And then, ang axis of symmetry natin. So, na itong axis of symmetry. So, ilagay natin dito yung vertex para complete solution. Ang vertex natin ay negative 2, positive 1. Okay, ito yung vertex. Lagyan ng B. And then, ito ay negative 1, positive 2. And then, ito namang point na ito ay 0, 5. Okay, lagyan din 0, 5. Dito ay negative 4, 5. So, na yun negative 4, 5. And then, negative 3, 2. Negative 3, 2. And then, opens. Ang opening ay opens. Hindi nata nakikita. Sorry.
Okay. So it opens upward ang parabola. And then, ito yung axis of symmetry natin. Ang equation natin ay x is equal to negative 2. Ano? Ito yung equation ng axis of symmetry. So, na ito yun. Axis of symmetry natin. Isulat na natin para kompleto. Axis of symmetry. Okay. So, ano pa? Okay, yung vertex natin, ang nakuha niyang value, ito yung pinakamababa, ano? So, minimum point ito. Minimum point. Yun yung pinakamababang point kasi lahat ay pataas. Ito yung pinakamababa, ano? Pag ang parabola ay opens upward, ang makukuha niya, yung vertex niya, ang magiging pinakamababa, ano? Minimum point. Okay. Kompleto na ba? Okay, kompleto na. So, may gagawin lang tayo yung ating x-axis, x-intercept and y-intercept. Okay? So, screenshot nyo and then saka nyo kopyahin itong kwan. Solve na muna natin yung ating kung makikita nyo, okay, x-intercept natin, x-intercept, dito baka may kopyahin nyo. Ang x-intercept, dumaan ba sa x-axis? Okay, hindi siya dumaan sa x-axis yung parabola, di ba? Okay. And then, y-intercept, dumaan ba sa y-axis? Yes. Ito, makukuha natin to sa pag-solve natin. Ano? Yung y-intercept. Okay. Solve natin para mas lalo nyo makita. Okay. Dito na. So, x-intercept, ibig sabihin, y is equal to 0. Tama mo ilagay nyo sa kung ano. So, y is equal to 0. And then, yung equation natin, so makikita ninyo, ito, ano? Ito ay yung y ay magiging 0 lang. So, 0 is equal to x squared plus 4x plus 5. Okay. I-solve natin ito. Gamitin na natin ang ating quadratic formula para mas mabilis. X is equal to negative b plus or minus the square root of b squared minus 4 times a times c all over 2a. Ano? Then, x is equal to negative b. Ano ba yung b natin? So, 4. 4 plus or minus the square root of, so b ulit. So, 4 squared minus 4 times a, which is 1, times c, which is 5. So, 1 yung a, and then 5 yung c. All over 2 times the value of a, which is 1. Next, x is equal to negative 4 plus or minus the square root of 4 squared is 16. And then negative 4 times 1 is negative 4 times 5 is negative 20. All over 2. 2 times 1 is 2. Okay? So from here, x is equal to negative 4 plus or minus the square root of, so tingnan, 16 minus 20 is negative 4 all over 2. Okay. So, pag pipindutin nyo sa calculator ang square root of 4, so wala sa inyong ibibigay syntax error. Bakit? Kasi dito pa lang makikita nyo na kaagad na imaginary. Imaginary yung numbers natin. Ano? So, itutuloy pa baga natin? So, wag na. Baka lalo lang kayong maantakan kasi ito ay not real. The roots are not real. The roots are not real. So, imaginary. So, kung makikita nyo yung discriminant, yung discriminant niya ay negative. So, ibig sabihin, yung graph natin ay, yung parabola ay talaga namang hindi dumaan sa x-axis. Okay? Next. So, sa y-intercept naman, kita ba sa camera natin?
syempre x is equal to 0. Okay. So, if x is equal to 0, dun sa ating y is equal to x squared, ito yung function natin, plus 4x plus 5. So, y is equal to, if x is equal to 0. So, di ba, nasolve na natin to kanina. So, tanggalin lang natin to. Ito ka 0 na, ito 0 na. Ang natira sa atin ay 5. So, ibig sabihin, ang x-intercept natin, so, kitang-kita naman sa ating graph, kita sa ating graph na 0, 5. Okay, ang intercept natin, ang y-intercept natin ay 0, 5. Nakakulong pa rin yan. Ito ang ating y-intercept. Okay? So, kayo nang bahala magpasensya sa sulat ni sir, pero sabihin ko sa inyo, legit yan. Ibig sabihin, tama yan. So, masama lang talagang sulat ni sir. Okay, so tapos na natin itong number 2. So, ibig sabihin, naka number 1 na tayo sa plotting, naka number 2 na. Yung 3 and 4 ay siguradong madali na para sa inyo, no? So, siguro ipagsamahin na lang natin sa isang video. Pero pag medyo mahaba, hatiin ulit natin. So, sa mga hindi pa nagsusubscribe sa channel ni Sir, so pakipindutin nyo lang yung bell button, subscribe, and then para ma-notify kayo sa mga susunod na video yung ida-download ni Sir. Okay? So, maraming salamat sa inyo mga grade 9. So, good luck, matatapos na ang ating first grading. Okay? Thank you.